Ang mga mamamayan ng Totoland ay pumapasok sa isang katedral kung saan naroon ang isang maitim na nilalang. Bawat isa ay tinatanong ng nilalang kung aalis o buhay pero ang lahat ng mamamayan ay pinili ang buhay, dahilan upang kumuha ang nilalang ng isang maliit na bowl ang nagliliwanag mula sa loob ng kanilang katawan at inilalagay ito sa isang basket. Sa Seducing Woods, habang litong-lito si Luffy sa mga impostor ay nagulat ito nang biglang magsalita ang isang Nami. Kinutusan siya nito dahil sa pagkakagapos niya rito at doon niya nalaman na ito ay ang totoong Nami. Pagkatapos ay sinuri ni Nami ang mga impostor ng kanilang mga kasamahan bago humarap sa nakabaong lalaki. Galit nitong sinabi na may kinalaman iyon sa nangyayari dahil naroon lang naman iyon kahit inaatake na sila ni Bruley. Tumanggi ang lalaki at pagkatapos ay ikinwento ni Nami kay Luffy ang nangyari habang magkahiwalay sila. Habang hawak noon ni Bruley si Nami ay nakatakas ito sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang climate baton. Napaatras si Bruley at doon ito inatake ni Carrot, ngunit nasalag ni Bruley ang atake gamit ang isang salamin na nagpapakita ng refleksyon ng pag-atake ni Carrot pabalik dito. Sinubukang sirain ni Carrot ang salamin ngunit sa halip ay sinipsip siya yon bagay na labis na ikinagulat ng kanyang mga kasamahan. Tuluyan nang naglaho si Carrot nang isara na ni Bruley ang kanyang mga palad na siyang pinaglalagyan ng salamin, sabay sabi na alam na ni Big Mom na naroon ang grupo. Muling nabuhay ang mga halaman sa kagubatan, at doon sinabi ni Bruley na siya, kasama si Randolph ay nakatoka upang paglaruan at pabagsakin ang grupo sa Seducing Woods. Doon ay pinalibutan ng 12 ng halaman sina Nami at Chopper at sinabing hindi na sila hahayaan pang makatakas ng mga ito. Napagpasyahan ni Chopper na gamitin ang Monster Point upang harapin ang mga kalaban, habang pinatakbo niya na palayo si Nami upang hanapin sina Luffy sapagkat hindi sila maaaring mahuli ng sabay-sabay ng mga tauhan ni Big Mom. Nahirapan si Nami sa pagtakbo habang si Chopper ay patuloy na nakikipaglaban sa mga halaman at kay Randolph. Natuwa si Luffy dahil natagpuan siya ni Nami, ngunit nagtataka ito kung ano ang nangyari kay Carrot at Chopper. Wala ring ideya si Nami kaya tinanong nito ang nakabaong lalaki ngunit hindi iyon sumagot. Sa Whole Cake Chateau ay kinumpirma ng nagsasalitang pagkain kay Big Mom na sina Bruley at ang mga kasamahan yon ay inaasikaso ang Straw Hat sa Seducing Woods. Lumapit naman si Cracker na siyang inutusan ni Big Mom na pumunta sa Seducing Woods upang pahirapan ang Straw Hats hanggang kamatayan. Pumayag lamang ang nakabaong lalaki na sagutin ang mga tanong ng dalawa kung dadalan siya ng mga ito ng apple juice. Pumayag si Luffy ngunit bibigyan niya lang ito pagkatapos nitong sumagot. Nagkasundo sila nang biglang tanungin ng lalaki si Nami kung ito ay malakas. Walang pag-aalinlangang sinabi ni Nami na malakas siya ngunit para sa lalaki ay mukha umanong hindi kumpara kay Luffy. Dagdag pa nito na malakas si Chopper, ngunit sa huli ay napasuko iyon ng mga halaman. Biglang nagtaka si Nami kung bakit siya tinig ilang atakihin ng mga iyon, habang tinanong naman ni Luffy kung paanong lahat ng bagay doon ay nakagagalaw. Isiniwalat ng lalaki na ang mga mamamayan ng Totoland ay nagbibigay ng bahagi ng kanilang mga buhay kapalit ng ligtas na pamumuhay sa teritoryo ni Big Mom. Nagbibigay ang mga iyon ng isang buwan ng kanilang buhay kada 6 na buwan. Gamit naman ang Soul Fruit ay nakakayang manipulahin ni Big Mom ang mga kaluluwa. Trabaho ng itim na nilalang ang mangolekta at mamigay ng mga kaluluwa sa buong bansa na siyang tatawaging homie. Tanging mga tao at bangkay lamang ang hindi maaaring maging homie. Tinanong ni Luffy kung homie rin ang mga hayop na impostor ng kanyang mga kasamahan, pero sinabi ng lalaki na iyon ay sariling kapangyarihan ni Bruley, ang pagpapalit ng mga hayop sa mga refleksyon ng tao. Nagalit si Luffy sa lalaki dahil hindi nito agad sinabi ang tungkol sa bagay na iyon, kaya sinabi ng lalaki na iyon ay dahil ayaw niyang masangkot sa anumang bagay. Pilit inalam ni Luffy kung sino ba talaga ang lalaki kaya sa huli ay sinabi nito na siya ay isa sa mga dating asawa ni Big Mom. Laking gulat ng dalawa sa kanilang nalaman, at habang nangyayari iyon ay kasalukuyan ng naglalakad si Cracker sa Seducing Woods, dahilan upang matakot ang mga homie sa paligid. Patungo ito kina Luffy, Nami, at sa nakabaong lalaki upang tapusin ang mga ito. Habang ipinagpapatuloy ng nakabaong lalaki ang kwento tungkol sa kanyang nakaraan ay biglang lumitaw si Cracker sa likuran nito, bagay na ikinagulat na naman nina Luffy at Nami. Hinablat ni Cracker ang lalaki sa buhok nito at hinila palabas ng lupa. Napanganga sa gulat ang dalawa sapagkat kasing laki lang pala ng ulo nito ang kanyang katawan, gayong inaasahan nilang ito ay higanti rin tulad ni Big Mom. Nagalit si Cracker sa lalaki dahil sa pagkukwento nito ng impormasyon sa mga kalaban. Gayunpaman, nakiusap ang lalaki na payagan siyang makita ang kanyang anak na si Chiffon dahil nalaman niyang ikinasal na iyon. At isa pa, nais din niyang makausap si Linlin dahil sa pagtakas naman ng isa pa nilang anak na si Lola. Nagulat si Nami nang marinig ang pangalan ni Lola, at naalala niyang sinabi ni Pudding noon sa kape na ang isa sa mga kapatid nito na babae ay tumakas. Pagkatapos ay naalala niya na nakilala niya si Lola noon at naging kaibigan pa nga. Malungkot noon si Lola sapagkat wala umanong sino man ang sumusuporta dito para sa nararamdamang pag-ibig.
Bilang kaibigan ay sinabi ni Nami na tutulungan niya ito. Pagkatapos ay nakilala ni Nami ang tunay na lola sa barko. Niyakap niya ito matapos matagumpay na maibalik ang lahat ng mga ninakaw na anino kasama na ang kay Lola, at doon ibinigay nito kay Nami ang Vivre card ng ina pagkatapos nitong pumunta sa New World. Nagulat ang katabi ni Lola at sinabing maswerte si Nami sapagkat isang napakalakas na pirata ang ina ni Lola. Dahil sa mga alaala ni Nami at sa sinabi ng nakabaong lalaki, napagtanto ni Nami na si Big Mom ang ina ni Lola. Walang ano-ano ay biglang sumugod si Randolph mula sa langit sakay ng kanyang tagak, at sinubukang salakayin sina Luffy at Nami. Ngunit pinigilan ito ni Cracker sa pamamagitan ng pagsigaw. Ang sigaw ni Cracker ay naglalabas ng isang aura ng kapangyarihan na siyang nagdulot sa lahat ng homie sa paligid na manghina sa takot. Nagalit si Cracker kay Randolph dahil sa tangkang pakikialam sa kanyang trabaho, kaya nagpalusot ito na ang tagak ang may planong sumugod sila, bagay na mariin naman itong itinanggi. Habang nakatitig sina Luffy at Nami kay Cracker ay sinabi nito na pinadala siya ni Big Mom upang tiyakin na mawawala na ang Straw Hats, sapagkat natakot iyon na baka mahirapan si Brule lalo na at nakayang talunin ni Luffy si Doflamingo. Ngunit dumating si Brule sakay ng isang higanteng punong homie na nagngangalang King Bomb upang pabulaanan ang pahayag ni Cracker, dahil ayon sa dalawa ay wala pang nakalalabas ng buhay mula sa seducing wood sa ilalim ng kanilang pagbabantay. Gayunpaman, sinabi ni Cracker na hindi na sila dapat mag-aksaya ng panahon dahil bukas ng tanghali ay ganap ng magkakatipon ng pamilyang Vinsmoke sa Whole Cake Chateau. Sinabi ni Brule na alam niya ang tungkol doon habang inilalabas muli niya ang salamin sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay ipinakita ni Brule sina Chopper at Carrot na nakakulong sa salamin upang patunayan kay Cracker na meron na siyang nagawa. Biglang binitawan ni Brule ang salamin kaya agad na kumilos si Luffy para saluhin iyon, ngunit hindi niya yun inabutan. Gayunpaman, maayos at hindi naman nasaktan sina Chopper at Carrot, ngunit nakulong pa rin sila sa loob ng mga basag na piraso ng salamin. Doon ay pasimpleng sinabi ni Chopper kina Luffy ang plano na kanyang naisip. Sa kabila ng pagmamakaawa ng lalaki ay nakahanda na si Cracker upang patayin ang kanyang amain. Sinabi ni Cracker na hindi na rin naman itinuturing ni Big Mom bilang pamilya ang 43 nitong dating asawa. Nagmakaawa pa rin ang lalaki ngunit umatake na si Cracker na agad namang hinironggen ni Luffy gamit ang kanyang paa. Nagulat si Cracker sa pagtanggol ni Luffy sa lalaki kaya nabitawan niya iyon. Sinabi ni Luffy na napalapit na siya sa lalaki kaya walang takot nitong hinarap ang napakalakas na kapangyarihan ni Cracker. Nagsipagtakbuhan ang mga homie sa paligid dahil sa takot sa nalalapit na matinding labanan. Gayunpaman, tinawag sila ni Brule pabalik upang habulin sina Nami at ang lalaki na pinatakas na ni Luffy. Habang tumatakbo ay nagpakilala ang lalaki kay Nami bilang Pound, at pagkatapos ay kinuha ni Nami ang Vivre card na ibinigay sa kanya at sinabing galing iyon kay Lola. Naglabas ng liwanag ang card na siyang nagpahinto sa mga homie pati na rin kina King Bomb at Randolph. Nagtaka si Brule kung bakit tumigil ang mga homie sa paghabol kaya sinabi ni King Bomb na hindi nila maaaring labanan si Nami sapagkat nararamdaman niya ang malakas na kaluluwa ni Big Mom, bagay na ikinagulat ni Nami. Samantala, una nang umatake si Luffy, at gamit ang Gear 2 ay mabilis itong sumugod kay Cracker. Ngunit, agad na hinarang ni Cracker ang mga pag-atake ni Luffy gamit ang kanyang espada. Sumalakay si Cracker, at laking gulat ni Luffy nang biglang ilabas ni Cracker ang iba pa nitong braso na may hawak ding espada. Dahil sa lakas nito ay tumalsik si Luffy at tumama sa isang puno malapit kina Nami at Pound. Lumapit si Cracker sa tatlo na ngayon ay may 4 na braso, bagay na ikinagulat naman ni Nami. Sinabi ni Cracker na kaya niyang magdagdag pa ng mga braso at sandata sa kanyang katawan sa pamamagitan lang ng pagtapik. Gayunpaman, muling sumugod si Luffy kay Cracker ngunit muli ay napatalsik siya nito dahil sa pinalakas na depensa ni Cracker. Dahil doon ay sinabi ni Nami na huwag nang lumaban si Luffy sapagkat ang layunin naman nila ay makuha si Sanji ng mabilis. Gayunpaman, sinabi ni Luffy na hindi siya marunong umatras sa laban kaya ipinagmalaki sa kanya ni Cracker ang natatanging espada na tinatawag na pretzel. Hindi nagpatalo si Luffy at ginamit ang Gear 3 saka nakipaglaban kay Cracker, ngunit hindi pa rin siya nagtagumpay na masira ang depensa nito. Nagpatuloy ang laban ng dalawa hanggang sa lumala ang pinsala sa lugar. Dahil halos wala nang magawa si Luffy ay pupuntahan sana ito ni Nami nang bigla naman siyang harangin ni Brule at King Bomb. Napaatras si Nami dahil sa takot at doon ay ininsulto ni Brule ang pagiging mahina umano ng Straw Hats at naikwento pa nito ang tungkol sa mga mahihina rin na sumubok noon na sakupin ang Toto Land. Maya-maya pa ay lumikha si Brule ng salamin at itinapon iyon sa paanan ni Nami, at pagkatapos ay naglaho ito at muling lumitaw sa loob ng salamin. Pinalaki ni Brule ang salamin at pagkatapos ay hinawakan si Nami sa paa at saka pilit hinila papunta sa Mirror World. Natakot si Pound pero buong tapang nitong tinulungan si Nami bago pa iyon tuluyang matangay ni Brule.
Nagalit si Bruley pero agad na ginamit ni Nami ang kanyang climate baton upang lumikha ng ulap ng bagyo at tamaan ng kidlat si Bruley na siyang nagpabagsak dito papasok sa Mirror World. Pagkatapos yun ay tinanong ni Pound si Nami kung kaibigan ba nito si Lola. Kinumpirma yun ni Nami sa pamamagitan ng paglabas ng Vivre card na ibinigay ni Lola. Ngayon ay alam na ni Nami na kay Big Mom nga iyon kaya may kakayahan na siyang paatresan ang mga homie. Samantala, kasalukuyan pa ring nagaganap ang laban nina Luffy at Cracker, at dahil sa tindi ng tensyon sa pagitan ng dalawa ay tumakbo na sa takot ang mga homie sa paligid. Sinabihan naman ni Cracker si Luffy na sumuko na ngunit tumanggi ito dahil sa determinasyong mabawi si Sanji. Pagsapit ng gabi, habang nasa balkonahe si Sanji ay biglang dumating si Reiju bagay na ikinainis nito. Sinabi ni Reiju na darating na bukas sina Ichiji at Niji kaya muling naalala ni Sanji ang pambubuli ng kanyang mga nakatatandang kapatid. Ipinaalala rin ni Reiju na magiging abala sila bukas pero nanatili lang si Sanji sa kanyang pwesto. Napansin niya ang isang paru-paro na dumapo sa daliri niya dahilan upang maalala niya ang suot niyang posas. Sa Seducing Woods ay patuloy pa ring naglalaban sina Luffy at Cracker hanggang sa mapatalsik na nito si Luffy sa harap ng isang bahay na may malaking salamin. Habang naglalakad si Cracker palapit kay Luffy ay nagsitakbuhan na palayo ang mga homie sa takot na baka sila madamay. Gayunpaman pinaalala ng isang bulaklak na homie ang kanilang tungkulin na protektahan ang Seducing Woods kaya bumalik ang mga ito at sinubukang pigilan si Luffy mula sa pagtakas. Sa kabila ng malakas na pagtalsik, muling sumugod si Luffy kay Cracker at inatake iyon ng sunod-sunod na mabilis na suntok pero muli ay wala yung epekto dahil sa napakatibay na color of arms nito. Hindi nagtagal ay naitulak ni Cracker sa lupa si Luffy, at doon sinabing kung kaibigan talaga ito ni Sanji ay hahayaan na nito iyon na maging handa para sa isang marangyang buhay bilang isang prinsipe pagkatapos ng kasal nyon. Ikinagalit yun ng husto ni Luffy dahilan para gamitin nito ang Gear 4. Nung una ay minaliit pa rin siya ni Cracker pero gamit ang gum-gum kung ay nagawa niyang pabagsakin ito. Sa Sweet City, sa wakas ay nakita na nina Brook at Pedro ang Whole Cake Chateau ngunit napapaligiran iyon ng mga biskwit na kawal. Napaisip si Brook kung paano sila makakalampas sa seguridad ng mga bantay pero sinabi ni Pedro na may naisip siyang ideya, ang gamitin ng isa sa mga kawal. Samantala, namangha sina Chopper at Carrot sa Mirror World ni Bruley, isang makulay at abstract na mundo na may mga salamin sa lahat ng dako. Sinubukan nilang maglibot ngunit nahihirapan silang gumalaw dahil sa mabibigat na mga bola at tanikala na nakabalot sa kanilang mga paa. Hinikayat ni Chopper si Carrot na magpatuloy at lumapit sila sa isa sa mga salamin upang tingnan ito. Sa Seducing Woods gamit ang Vivre card ay sinabi ni Nami kay Pound na balak niyang ilagay ang lahat ng mga homie sa ilalim ng kanyang utos at gamitin sila upang atakihin si Cracker bagay na ikinagulat ng mga ito. Samantala, agad na sumugod si Luffy upang atakihin si Cracker pero bumangon ito upang bumawi ng kontra-atake gamit ang pretzel. Gayunpaman pagkatapos ng isang maikling banggaan ay nabasag ng kamao ni Luffy ang pretzel at muling tinamaan si Cracker na siyang ikinawasak nito. Ngunit habang nakaunat pa ang braso ni Luffy, isang lalaki ang sumilip mula sa wasak na si Cracker at inatake ang braso ni Luffy gamit ang espada na siyang nagdulot ng sugat. Mabilis na inalis ni Luffy ang kanyang braso at nagtataka kung sino ang umatake sa kanya. Laking gulat niya nang ipakita ng lalaki na siya ang tunay na Cracker. Ibinunyag ni Cracker na ang kanyang naunang itsura ay isang armor lamang na nilikha niya mula sa biscuit gamit ang kapangyarihan ng Bisbis Fruit. Dagdag pa nito na ang kanyang armor ang kilala ng gobyerno bilang Cracker kaya iyon din ang litratong inilagay ng mga iyon sa kanyang wanted poster. Pagkatapos ay lumikha si Cracker ng mga biscuit at inasar si Luffy tungkol sa pagsisikap na ginawa nito upang talunin ang isang biscuit soldier lamang. Sinabi rin niya na hinding-hindi na makikita pa nina Luffy si Sanji bagay na hindi nito hahayaang mangyari. Patuloy ang pakikipaglaban ni Luffy, at gamit ang Gear 4 ay unti-unti niyang sinisira ang mga biscuit soldier ni Cracker sa pamamagitan ng iba't ibang atake, hanggang sa wakas ay nagtagumpay siyang wasakin ang lahat ng mga iyon. Gayunpaman, walang saysay ang kanyang mga pagsisikap dahil madali lang nakagagawa si Cracker ng mas maraming sundalo. Samantala, patuloy na tumatakbo ang mga homie sa Seducing Woods mula sa labanan nina Luffy at Cracker dahil sa malakas na sagupaan ng mga ito. Gayunpaman, bigla nilang natuklasan na nakatayo si Nami sa loob ng bibig ni King Bomb at pinipigilan ang kanilang master gamit ang Vivre card ni Big Mom. Inutusan ni Nami ang mga homie na atakihin si Cracker, at bagamat alam ng mga ito na wala silang laban ay sumunod pa rin ang mga iyon sa utos ni Nami. Samantala, patuloy ang paglibot nina Chopper at Carrot sa Mirror World hanggang sa napagtanto nila na ang lahat ng mga salamin ay konektado sa isang salamin sa Whole Cake Island. Nagkaroon ng ideya si Chopper na sa halip na tumakas sila ay gamitin na lang nila iyong kalamangan sa abilidad ni Bruley. Pagsapit ng gabi sa Sweet City, binuksan ni Brook ang likod ng isang biscuit soldier na rumoronda at saka sila tumalon papasok sa katawan nito.
Alam ni Pedro na ang mga sundalo ay babalik sa Whole Cake Chateau kapag tapos na ang mga ito sa pagronda, kaya doon na sila magsisimulang kumilos. Kinabukasan, naiinip na si Big Mom na maghintay ng isa pang araw para makakain ng wedding cake sa tea party. Balak ni Big Mom na makipagkita sa pamilya Vinsmoke para sa tanghalian, at alam niyang wala ng tsansa si Sonji na mailigtas kapag iyon ay pumasok sa Whole Cake Chateau. Samantala, sa kaharian ng Germa ay nagdiwang ang mga tao sa pagdating ng dalawang pinakamatandang anak ni Judge, habang si Sonji ay nanginginig sa galit sa dalawa habang nanunood sa balkonahe. Sinalubong ng mga sundalo sina Ichiji at Niji bilang mga bayani pero nainis si Niji na hindi lumabas si Sonji para salubungin sila. Pumasok ang dalawa sa trono kung saan pinuri sila ni Judge para sa kanilang mga nagawa pero si Sonji pa rin ang hinahanap ni Niji. Hindi nagtagal ay dumating na si Reiju kasama si Sonji kaya agad yung nilapitan ni Niji at binati para sa gaganaping kasal. Pagkatapos ay napansin ni Niji ang mga posos sa mga kamay ni Sonji at pinagtawanan iyon kaya tinapik ni Sonji ang kamay nito. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawa ngunit sinaway sila ni Judge at sinabing kumain na lang muna. Hindi nagtagal, ang limang magkakapatid na Vinsmoke ay umupo sa hapagkainan habang si Judge ay nanatili sa kanyang trono, at doon ay pinag-usapan nila ang labanan sa Broccoli Island na winakasan nina Ichiji at Niji, pati na rin ang tungkol sa kapangyarihang makukuha nila sa pakikipag-alyansa. Pagkatapos ng usapin ay ginawang katatawanan ni Niji si Sonji tungkol sa papel nito sa pagkamit ng pangarap ni Judge, at kung paanong sa wakas ay napatunayan ni Sonji na siya ay kapakipakinabang sa pamilya. Patuloy na ininsulto ni Niji si Sonji at sinabing hindi niya akalaing makikita niya ang araw na naging kapakipakinabang si Sonji, at sinabing iniisip nilang magkakapatid ang mga katawa-tawang paraan kung paano sana namatay si Sonji noon. Natawa si Yeonji sa mga pahayag na iyon habang nanatiling walang emosyon si Sonji sa kabila ng pang-iinsulto. Bilang tugon sinabi lang ni Sonji sa kanyang nakatatandang kapatid na kainin ang pagkain sa plato nito. Ngunit sinabi ni Niji hindi siya gutom at masama ang lasa ng pagkain, bagay na ikinagalit ni Sonji dahil sa pag-aaksaya ng pagkain. Muling tumindi ang tensyon at tinawag ni Niji ang punong chef na si Cosette upang magreklamo tungkol sa pagkain. Pagdating ni Cosette ay ibinato ni Niji ang kanyang plato sa harap nito, ngunit sinalo iyon ni Sonji. Tumulas ang pagkain mula sa plato habang hawak ito ni Sonji ng patagilid at nakatingin kay Niji na galit na galit. Samantala, nakaramdam na ng pagod si Luffy habang patuloy niyang sinisira ang walang katapusang dami ng Biscuit Soldiers ni Cracker. Dahil doon ay inilabas niya na ang Double Culverin at mabilis na sinira ang mga Biscuit Soldier, ngunit kahit gaano siya kabilis ay palaging handa si Cracker na lumikha ng mga bagong Biscuit Soldier. Dahil doon ay nagpasya si Luffy na subukang sabay-sabay na patumbahin ang lahat ng kawal sa isang malakas na suntok. Tumalon siya ng mataas at ginamit ang King Kong Gun na siyang dumurog at nagpalipad sa mga kawal. Sunod niyang pinuntirya si Cracker pero bago pa man niya yun matamaan ay naubos na ang Gear 4 at tumalsik si Luffy palayo habang sumisingaw ang hangin sa kanyang bibig. Pumagsak si Luffy sa tabi ng puno at dahil kailangan pa niyang maghintay ng 10 minuto ay kailangan muna niyang makapagtago. Samantala, pinapanood ng pamilyang Vinsmoke si Sonji habang hawak nito ang plato na itinapon ni Niji kay Cosette. Sinuri ni Sonji ang nahulog na pagkain at pinuri si Cosette sa mahusay na pagkakagawa nito at saka tinikman bagay na ikinagulat at ikinahiya ni Cosette. Nadiri ang pamilya ni Sonji sa ginawa niya kaya dahil sa inis ay sinubukan siyang sipain ni Niji pero pinigilan ito ni Judge dahil nalalapit na ang kasal. Itinigil ni Niji sa ere ang kanyang pagsipa ngunit sa lakas ng puwersa ay napalipad nito si Cosette. Tinulungang makatayo ni Sonji ang chef kaya sinabi ni Ichiji na hindi niya maintindihan si Sonji simula pagkabata at ang asal umano nito ay hindi akma sa isang maharlika. Sumang-ayon si Judge kay Ichiji at inisip na ang masamang asal ni Sonji ay dahil kay Zeph, sabay pakita ng litrato nito. Habang gulat na gulat si Sonji ay ibinunyag ni Judge na kay Big Mom niya nalaman ang tungkol doon. Alam na rin ng mga ito ang eksaktong lokasyon ng party at maaari na nila itong atakihin anumang oras upang mapatay si Zeph kaya namutla at natigilan si Sonji. Dahil doon ay nagkaroon si Judge ng panakot kay Sonji upang mapasunod ito. Sinabi ni Judge na makikipagkita sila kay Big Mom at Pudding ngayong araw kaya inaasahan na magiging maayos ang kilos nito. Naalala nito ang nakaraan noong hindi pa sila magkasundo ni Zeph. Na-stuck sila noon sa isang maliit at mabatong isla matapos silang tanggayan ng anod ng dagat sanhi ng malakas na bagyo. Kinitiyan noon ni Zeph ng pagkain si Sonji na sasapat sa loob ng 5 araw at sinabi nito na wala silang ibang pagpipilian kundi mag-abang ng dadaang barko na maaari nilang mahingian ng tulong. Ngunit nagreklamo si Sonji dahil mas malaki umano ang bag ng pagkain ni Zeph kaya sinabi nito na kailangan niyang kumain ng mas marami dahil mas matanda siya kay Sonji. Pumunta na si Sonji sa kabilang panig ng isla, at inayos ang kanyang pang-5 araw na pagkain upang magtagal iyon ng 20 araw kung saan masigurado siyang may dadaan na dong barko.
Mabilis na dumaan ang mga araw, at sa ika-25 araw ay tanging kapirasong tinapay na may amag na lang ang natira kay Sonji. Habang kinakain niya yun ay naalala niya ang kanyang asal noon kung saan hindi niya naintindihan kung bakit kinakain ng mga chef ang tira-tirang pagkain ng mga pasahero na para sa kanya ay mga patapon na. Tumulo ang luha ni Sonji sa kanyang naalala at hindi sinasadyang nahulog ang natitira niyang tinapay sa karagatan na labis niyang ikinadismaya. Lumipas pa ang mga araw at sa ika-70 araw ay mapapansing nangayayat na si Sonji. Sa kabila ng panghihina ay nagpa siya itong pumunta sa kabilang panig ng isla at tingnan kung buhay pa si Zeph. Pagsilip niya sa bato na naghihiwalay sa kanila, napansin ni Sonji na tila marami pa rin ang pagkain nito. Sinubukan ng bata na kumuha ng pagkain sa bag, ngunit nang hiwain niya iyon ay tumambad sa kanya ang mga gintong laman yon. Nagtaka si Sonji kung ano ang kinakain ni Zeph nang mapansin niyang wala na ang ibabang bahagi ng kanang binti nito. Nagulat si Sonji kaya sinabi ni Zeph na naipit ang kanyang binti nang lumangoy siya papunta sa isang barkong lumubog upang iligtas si Sonji, kaya kinailangan niyang putulin iyon gamit ang kadena ng angkla, at ang totoo ay hindi ito kumain simula nang mapadpad sila sa isla. Napaluha si Sonji sa kabaitan sa kanya ni Zeph, pero iyon pala ay dahil pareho sila ni Sonji ng pangarap bilang chef. Kalaunan ng mailigtas sila ay magkasama nilang binuksan ang bar at tea. Mahigpit si Zeph kay Sonji pagdating sa pagluluto pero palagi pa rin naman silang nagkakaintindihan. Nang iwan ni Sonji ang bar at tea upang sumama sa Straw Hat Pirates 2 taon bago ang kasalukuyan, buong puso siyang nagpasalamat kay Zeph sa lahat ng ginawa ng matanda para sa kanya. Sa kasalukuyan, hindi na makapaghintay si Luffy na matapos ang 10 minuto upang muling magbalik ang kanyang hockey, nang biglang dumating ang Biscuit Soldier ni Cracker na siyang umatake at humabol sa nanghihinang si Luffy.